Totoo po ba isa sa mga pinakamalaking challenge na hinaharap ng isang magulang, yung maging mabuting magulang? Totoo po ba yan? Kasi pwedeng sabihin natin na madali yung maging magulang, pero ibang usapin yung pagiging mabuting magulang doon sa ating mga anak. Kasi nga, ito po yung profesyon na panghabang buhay mong gagampanan, pero walang formal training na dinaanan ng isang tao. Totoo po ba yan? Habang buhay mo siya, nagagampanan, pero ang problema, wala ka naman talagang formal training na dinaanan para maging isang magulang. Ano ibig sabihin ito? Totoo ba, wala naman talagang eskwelahan ng pagmamagulang eh. Totoo po ba yan? Wala ka naman pwedeng pasukan para mag-aral kung paano ba maging mabuting magulang. Wala naman talagang eskwelahan para talaga makapaghanda para sa pagiging isang mabuting magulang. Actual mo na lang matutunan along the way ng journey mo, pag magulang ka na doon mo makikita na hindi mo yung hindi mo dating ginagawa, gagawin mo na. Totoo mo ba yan? Along the way ng journey ng pagmamagulang, doon mo actual na matututunan yun eh. Na yung mga bagay na hindi mo dating ginagawa, gagawin mo na pala pag magulang ka na. Totoo mo ba yan? Sino rito sa mga magulang yung dati hindi mo ginagawa, pero nung magkaanak ka, ginagawa mo na ngayon. Actual mo na lang na matututunan na along the way ng journey mo, pag magulang ka na pala, talagang kahit ano, titiisin mo para sa anak mo. Sino po rito? May mga tinitiis para sa mga anak. Maraming mga pinilit na sikaping magawa para sa kanyang mga anak. And at the same time, actual mo na lang matututunan along the way ng journey mo na pag magulang ka na pala, kailangan mong pagsabayin paghahanap buhay mo at pagiging magulang mo. Sino po rito na-experience yun? Na habang naghahanap buhay, pinagsasabay mo yung pagiging magulang mo. Ginagawa mo na araw yung gabi at yung gabi ginagawa mong araw para lang magampanan ang pagiging magulang mo. At sino po rito na-experience na kinailangan upang lumayo para lang matayuan ang pagiging isang magulang, mabuting magulang sa mga anak mo? Ano, alam niyo po, those are some hard truths ng pagiging magulang. Pag hindi ka handang tanggapin, malaki ang challenge o yung chance na mamali ka ng klase ng pagmamagulang mo. Hindi po madali, hindi mahirap, kundi mahirap na mahirap ang tumayo bilang isang mabuting magulang. Kaya nga, pag hindi ka handa na tanggapin yung challenge kung papaano maging mabuting magulang, pwedeng mamali ka ng pagtayo mo bilang isang magulang. By the way, according to some studies, may iba't ibang uri ng pagmamagulang. Ito po ay na-discuss ko na before doon sa ibang mga kasama natin, pero gusto kong ulitin uli para mas maunawaan pa, lalo na ng mga bagong magulang. Una, yung authoritative parenting, ito po yung klase ng pagmamagulang na merong malinaw na set of rules at expectation. Pero ito rin yung klase ng pagmamagulang na napaka-supportive, napaka-encouraging, and at the same time, napaka-responsive sa pangangailangan ng mga anak. By the way, according din po sa mga studies, dapat hindi natin binabaliwala yung mga anak natin na sa murang edad ay meron na silang natututunan. According dun sa ilang mga studies, from 1-year-old to 5-year-old, nadidevelop na yung almost 90% ng kanilang brain. So, alam na nila, natututunan na nila, nararamdaman na nila kung yung kanilang mga magulang ay merong concern sa kanila, responsive sa kanila. Kaya nga, alam niyo po, kahit mga bata pa lang sila, matuto tayong makinig, matuto tayong maging matyaga sa pakikinig sa kanila, at matuto rin tayo na maging responsive sa iba't ibang mga areas ng buhay nila, although mga bata pa sila. Kasi nga, at their young age, nadidevelop na yung kanilang kakayanan na makaunawa. Kahit na 1 taon pa lang yan, hanggang doon sa 5 taon nila, nadidevelop yung 90% ng kanilang mga utak. So, ang pinakamatindi, balik po tayo dito sa isang klase ng pagmamagulang, itong authoritative parenting.
Ang pinakamatindi, pag nagdisiplina ang ganitong klase ng magulang, ang nararamdaman ng bata, suporta at hindi parusa. Sino po naniniwala? Pwede ka namang magdisiplina ng anak mo na ang nararamdaman niya, suporta at hindi parusa. Totoo ba yan? Hindi, at the same time, sino naniniwala? Hindi dapat nawawala ang disiplina para sa mga anak. Alam niyo po, gaya ng sinasabi ng Biblia, kung totoong mahal mo ang mga anak mo, hindi mo ipagkakait sa kanya ang disiplina. Pero dapat, ang maramdaman ng mga anak habang dinidisiplina, yung pagmamahal at hindi basta parusa lang. At ikalawang uri ng pagmamagulang, yung authoritarian parenting, ito yung klase ng pagmamagulang napaka-stricto, napaka-demanding, at napaka-controlling na pagmamagulang. Totoo ba? May mga magulang sobrang stricto, sobrang controlling, and at the same time, sobrang demanding. Alam niyo po, ang malungkot dito, kailangan mong sundin yung rules ng magulang nang walang tanong-tanong. At madalas, ang focus nito, yung pagpaparusa. As a result, masyadong bumababa ang self-esteem ng isang bata. At hirap din silang makasalamuha doon sa mga tao sa paligid nila. Pag ganito ang klase ng pagmamagulang ng isang magulang, meron siyang napakalaking negatibo na epekto sa isang bata. Kapag ka sobrang controlling, sobrang demanding, sobrang stricto ang pagmamagulang natin, meron siyang negative impact sa isang bata. Bumababa yung kanyang self-esteem, nahihirapan siyang makasalamuha sa mga tao sa paligid niya. Ikatlo, yung tinatawag nating permissive parenting. Ano to? Ito naman yung klase ng pagmamagulang na sobrang mapagmahal at ibinibigay ang lahat sa anak. Sino po rito sa mga magulang? Lahat-lahat binibigay doon sa kanyang mga anak. Ang problema lang sa ganitong klase ng pagmamagulang, walang masyadong rules na pinasusunod at the same time, wala ring control sa mga anak. As a result, nawawala ng self-control ang mga bata habang lumalaki. At the same time, socially irresponsible din ang mga bata. Yung bang kahit bata pa lang, walang pakialam doon sa mga tao sa paligid niya, kahit na hindi na maganda yung naging impact niya doon sa mga tao sa paligid niya, wala siyang pakialam. Kasi nga, epekto to ng ganitong klase ng pagmamagulang. Yung lahat ibinibigay. Totoo ba, may mga magulang na umiyak lang yung anak, ibibigay na lahat yung gusto ng anak. May mga anak na magtampo lang, ibibigay na lahat ang gusto ng mga anak. Alam niyo po, isa sa mga negative impact nito, yung binabanggit natin, na nagiging irresponsible sila sa kanilang paligid. Doon sa mga tao, sa paligid nila, wala silang pakialam. At yung panghuli, uninvolved parenting. Ito yung sinasabi na naturingan ngang may magulang pero hindi naman nararamdaman ang pagiging magulang. Totoo ba may mga tao, may mga magulang, hindi maramdaman ng kanilang anak ang pagiging magulang? Alam niyo po, kulang sa guidance, kulang sa suporta, kulang sa panahon. Ang resulta, napakalalim yung iniiwang sugat sa mga anak. Now, anong gustong ipakita nito? Simple lang, napakalaki ng kinalaman ng isang magulang para sa ikaayos at ng kinabukasan ng buhay ng isang anak. Kaya nga dapat, alam niyo po, tinitiyak ng isang magulang na sa pinaka-the best na kakayanan niya, tinatayuan niya ang pagiging magulang niya. Now, the question is, kailan ba masasabi na hindi nagiging mabuting magulang ang isang magulang? Kailan ba natin masasabi na hindi natin natatayuan ng maayos yung dapat nating tayuan bilang isang magulang? Alam niyo po, pag nabibigo kang ilapit sa Diyos ang anak mo. Alam niyo po, totoo ba isang malaking kabiguan sa magulang yung hindi mo mailapit sa Diyos ang iyong anak? Totoo ba yan?
kung meron mang isang pinakamaganda na masasabi natin na achievement ng isang magulang, yung nailapit mo yung anak mo sa Diyos. Pero alam niyo po, yung sa likod naman nito, ang pinakamalaki na masasabi nating kalungkutan at kabiguan ng isang magulang, yung nabigo kang mailapit sa Diyos ang anak mo. Pansinin niyo, ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Although, ang tatay as a head of the family ang ultimate in charge kung paano dapat lumaki ang anak, but this instruction is meant for both parent. On this particular verse, ang tatay ang pinaaalalahanan na huwag i-agitate or i-irritate ang anak. Sa Greek, ang original word na ginamit, parogeset or na ibig sabihin, huwag maging cruel sa anak, huwag maging unfair sa anak. Ano ibig sabihin nito? Totoo ba? May mga magulang masyadong cruel sa kanilang mga anak. Malupit sa mga anak. At alam niyo po, ang isa sa mga pwedeng magpakita na napaka-cruel ang isang magulang sa anak, yung mabigo kang ilapit sa Diyos ang iyong anak. Yung wala kang pakialam na yung anak mo walang relasyon sa Panginoon. Ang tanong, bakit may mga magulang nabibigong mailapit ang anak sa Diyos? Una, ikaw mismo malayo sa Diyos. Paano mo sasabihin sa anak mo na lumapit sa Diyos kung ikaw mismo ang layo-layo mo sa Diyos? Paano mo sasabihin sa anak mo na magsimba kung ikaw mismo hindi ka naman nagsisimba? At paano mo sasabihin sa anak mo na mag-serve sa Diyos kung ikaw mismo hindi ka naman nagse-serve sa Diyos? Ano pinapakita nito? Hindi guarantee na dahil magulang ka, lahat ng sasabihin mo, gagawin ng anak mo. Totoo po ba yan? Sa mga magulang, hindi guarantee na lahat ng sasabihin mo, gagawin ng anak mo, susundin ng anak mo. In fact, mas gagawin pa nila yung hindi mo sinasabi, pero ginagawa mo. Totoo po ba yan? Yung mga anak natin, kahit hindi mo sabihin sa kanila, pero pag nakikita nila sa'yo, mas malaki ang chance na yun ang gawin nila. In fact, mas gagawin pa nila yung hindi mo sinasabi, pero nakikita nila sa'yo at lifestyle mo. Meaning, mas mahalaga, pinapakita mo bilang magulang kesa sinasabi mo bilang magulang. Lagi nating tatandaan na mas malaki ang impact ng nakikita nila sa atin kesa sa sinasabi natin sa kanila. Mas malaki ang impluensya ng nakikita nila na klase ng buhay na meron tayo kaysa doon sa mga bagay na sinasabi natin sa kanila. Ikalawa, ang paglalapit sa anak sa Diyos ay sa pinakamurang edad na meron sila. Sa mga magulang, huwag niyong hayaan na iniiwan niyo yung anak niyo pagpunta sa church. Alam niyo po, hindi dapat kinakatamaran ang pagdadala ng anak sa church. Totoo po ba yan? Sino naniniwala sa mga magulang? Ayos lang na maingay sila. Mas masarap na may maingay na mga bata sa church kesa doon sa tahimik na church na wala namang mga bata. Alam niyo po, hindi dapat pinagwawalang bahala yung panahong pwedeng masana yung anak sa church. Ang batang sinanay sa church, tandaan niyo po, hindi hirap mag-serve sa Diyos paglaki. Kaya nga dapat, huwag mong katamaran na dalhin yung anak mo sa church. Huwag mong ikahiya kung maingay yung anak mo sa church. Iyon ang nature ng mga bata. Magulo sila, malikot sila. Pero ang importante, natatanim sila sa church at sa gawain ng Panginoon. Pansinin niyo, ang sabi ng mga matatanda, gaya ng kawayan ng bata, dapat inuhutok
habang sila ay bata pa lamang. Bakit sa panahong bata pa lang? Sa panahong bata pa to, mas malambot, mas napapasunod pa. Pero subukan mong hutukin sa panahong may edad na, tiyak mababali ito or lalaban ito. The same concept sa mga anak na hindi sinanay o hinubog sa paglapit sa Diyos sa murang edad, tiyak pipiksi siya or merong pagtutol. So, isa sa mga paraan, palatandaan, bakit masasabi natin na hindi nagiging mabuti ang isang magulang, nabibigo tayong ilapit yung ating anak sa Diyos. Lalo na sa murang edad nila. Ikalawa, masasabi natin na hindi tayo nagiging mabuting magulang pag nabibigong bigyan ng tamang panahon at disiplina ang anak. Sino po naniniwala? Isa sa mga pinakamasakit na magagawa ng isang magulang sa kanyang anak, mabigyan ito ng sapat na panahon. Totoo po ba? Sino rito sa mga anak, gustong-gusto nila may panahon sa kanila magulang nila? Again, sabi ko nga po sa inyo, at their very young age, naghahanap na sila ng panahon. Alam na nila kung napaka-responsive sa kanila ang kanilang mga magulang. So alam niyo po, kaya nga doon sa mga bagong magulang pa lang, alam niyo po, pag humihingi ng panahon ng anak, huwag mong ibibigay yung cellphone, huwag mong ibibigay yung gadget. Alam na ng anak kung ang ibinibigay mo sa kanila ay panahon o pinagkakaitan mo sila ng panahon. Again, isa sa mga pinakamasakit na magagawa ng isang magulang, mabigo itong disiplinahin ng anak. Pansinin niyo, ang sabi sa Proverbs 13:24, whoever spurs the rod hate his son, but whoever loves him is diligent to discipline him. Sino po naniniwala? Discipline is an act of love. Totoo po ba yun? Yung pagdidisiplina, isang akto ito ng pagmamahal eh. Pagpapakita ito ng pagsisikap ng isang magulang na maitama ang anak sa mali. At sino po naniniwala? Hindi ka pwedeng makapagdisiplina ng anak nang wala kang panahon para sa anak mo. Totoo po ba yan? Hanggat hindi mo kayang magbigay ng panahon sa anak mo, hindi ka makapagbibigay ng tamang pagdidisiplina sa anak mo. What does it mean? Una, mabibigo ang isang magulang na madisiplina ang anak kung sobrang complacent o sobrang busy sa maraming bagay. Sino po naniniwala? Napaka-negatibo ang epekto sa isang bata pag nagkaroon siya ng isang magulang na isang complacent o walang panahon sa kanya. What does it mean? Ang anak na hindi dinisiplina, hindi alam ang boundaries niya sa buhay bilang anak. Tandaan niyo po, pag hindi mo dinidisiplina ang anak mo, hindi rin niya alam kung ano yung tamang boundaries na meron siya bilang anak. Kaya nga may mga anak na palasagot sa magulang simply because hindi nila alam yung kanilang boundaries. Kaya nga may mga anak na tamad sa buhay kasi nga hindi nila alam yung kanilang boundaries. At kaya nga may mga anak na bata pa lang may bisyo na simply because hindi nila alam yung kanilang boundaries sa buhay. Pero kung alam nila yung boundaries sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa kanila, alam nila na hindi sila dapat magbisyo, alam nila na hindi sila dapat maging palasagot sa kanilang magulang at malinaw sa kanila na hindi sila dapat maging tamad sa buhay. Ganon ka-importante ang pagdidisiplina sa anak, ganon ka-importante na ang magulang hindi dapat complacent bilang isang magulang. Pero, alam niyo po, ang bottom line lang lahat ng ito still lies on the parent, yung bigger part. Dahil kung hindi naging complacent ang isang magulang, malaki ang chance na maiiwas mo sa pagiging palasagot ang iyong anak. Kung hindi naging complacent ang isang magulang, malaki ang chance na maiiwas mo sa pagiging mabisyo ang iyong anak.
At kung hindi naging complacent ang isang magulang, malaki ang chance na maiiwas mo siya sa pagiging tamad na anak. Alam niyo po, ang laki ng responsibilidad ng isang magulang. Ikalawa, mabibigo ang magulang na madisiplina ang anak kung iaasa sa iba ang pagdidisiplina sa anak. Totoo ba? May mga magulang na iniaasa sa iba ang pagdidisiplina sa anak. Totoo ba? Mismo, may mga tatay na pinababayaan sa asawa o sa nanay yung pagtutuwid sa mga anak. Ang malungkot pa, may mga magulang iniaasa sa mga teachers, may mga magulang iniaasa sa mga lola, sa lolo, yung pagdidisiplina sa kanilang mga anak. At may mga magulang, minsan kahit sa tagapag-alaga, iniaasa ang pagdidisiplina sa anak. Ang problema, the moment na hindi ikaw mismo ang nagdidisiplina sa anak mo, magsisimulang magkaroon ng damage ang samahan ng anak at magulang. The moment na hindi ikaw mismo ang nagdidisiplina sa anak mo, ang laki ng tendency na makaranas siya ng emotional at physical abuse. They are more likely to abuse without your knowledge. Kaya nga dapat, ikaw mismo yung dapat na nagdidisiplina sa anak mo. Ikaw mismo dapat ang tumitingin para sa ikabubuti ng anak mo. Alam niyo po, yung wala kang kaalam-alam, lagi na lang silang sinasaktan. Yung wala kang kaalam-alam, lagi na lang siyang pinagsasalitaan ng masakit. Pero ang pinaka-worst thing na impact nito sa anak, mapupuno ng tagong hinanakit ang isang anak sa magulang. Dahil inasa siya sa iba para disiplinahin. Kasi nga para sa kanya, kung nasa tabi lang niya ang kanyang magulang, hindi niya dadanasin yun eh. Kung nasa tabi lang niya ang kanyang magulang, hindi siya masasaktan eh. At para sa kanya, kung nasa tabi lang ng magulang niya, o nasa tabi lang siya ng magulang niya, hindi niya sana mararanasan ang masakit na karanasan. So, ikalawang palatandaan para masabi na hindi tayo nagiging mabuting magulang, nawawalan tayo ng panahon sa ating anak, nawawalan tayo ng panahon para disiplinahin sila. Ikatlo, masasabi natin na hindi tayo nagiging mabuting magulang pag nabibigong abutin ang pangangailangan ng anak, material needs and emotional needs. Totoo ba, isa yun sa mga palatandaan na hindi tayo nagiging mabuti sa ating mga anak pag hindi na natin na ibibigay sa kanila yung mga pangangailangan na dapat binibigay natin sa kanila. Yung material needs, yung emotional needs na dapat ikaw yung unang-unang nagbibigay sa iyong anak. Pansinin niyo, ang sabi doon sa 1 Timothy 5:8, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than unbeliever. Ganito kapangit ang pagtingin ng Biblia sa isang magulang na hindi nagpo-provide sa kanyang mga anak, materially and emotionally needs ng kanyang mga anak. Now, ang tanong, bakit nga ba may mga magulang na intentional na bibigong abutin ang pangangailangan ng anak? Nakita ko po, dalawang bagay, pangunahing dahilan. Una, masyadong natuon sa sariling kapritsyo o bisyo ang isang magulang. Totoo ba may mga magulang, may pambisyo pero walang pambigay sa anak eh? Totoo ba nangyayari yun? Sa maraming mga tahanan, may mga magulang, mayroong pambisyo pero walang pambigay sa anak. May mga magulang may pambili ng luho pero walang pambili ng kailangan ng anak. At may mga magulang may pambigay sa iba pero sa sariling anak walang pambigay.
What does it mean? Ang isa sa mga pinakamasakit iparamdam sa anak, yung may maramdaman siya o yung maramdaman niya na may magulang siya pero walang pakialam sa kanya. Isa sa mga pinakamasakit iparamdaman ng isang anak, yung may magulang siya pero walang malasakit sa kanya. At isa sa mga pinakamasakit na pwedeng maramdaman ng anak, yung may magulang siya pero hindi siya kayang unahin. Alam niyo po, sa mga magulang, kung meron kang dapat i-priority sa iyong buhay, dapat yung mga anak mo yon. Ikalawa, masyadong unrealistic ang expectation sa anak. Bakit may mga magulang nabibigo sila na tugunan yung material needs, yung emotional needs ng kanilang anak? Simply because masyadong unrealistic yung ating expectation sa kanila. Yung instead na maging source of encouragement, nagiging source of burden tayo, yung expectation natin sa kanila. Yung sa halip maging source of happiness, nagiging source of sadness sa kanilang buhay, yung mga expectation natin sa ating mga anak. At yung sa halip maging source of inspiration, nagiging source of desperation, yung expectation natin sa ating mga anak. What does it mean? Baka po yung mga anak mo o yung anak mo hindi lang nagsasalita pero bigat na pala doon sa ine-expect mo sa kanya na grade, na trabaho na iaabot sa iyo. Alam niyo po, lagi niyong tatandaan, bilang magulang, lagi nating kakapain sa ating puso. Tama pa ba yung ine-expect ko sa anak ko? Baka bigat na siya doon sa ine-expect kong grade sa kanya. Baka bigat na siya doon sa ine-expect ko na trabaho niya. Baka bigat na siya doon sa ine-expect ko na iaabot niya sa akin. Baka yung anak natin, sa halip na mapuno ng inspiration, baka napupuno na ng desperation dahil doon sa mga expectation natin sa kanila. Doon sa trabaho na dapat meron siya, doon sa grade na dapat meron siya, doon sa pera na dapat itinutulong niya sa kanyang magulang. Alam niyo po, again, lagi nating isa sa alang-alang, baka yung anak natin hindi lang nagsasalita, pero punong-puno na pala ng lungkot dahil doon sa hindi realistic na expectation natin para sa kanyang grade, para sa kanyang trabaho, para sa kanyang iaabot sa iyo. So learn to know their feelings sa mga inaasahan mo sa kanila. And learn to show them na hindi ka lang niya magulang, kung hindi mabuting magulang para sa kanya. Now the question is, bakit kailangan mo maging mabuting magulang sa iyong mga anak? According on a biblical principles. Una, sapagkat ang anak ay regalong ipinagkatiwala ng Diyos sa magulang. Sino po naniniwala? Yung mga anak na meron ka ngayon, yung katabi mo o yung nasa malayong lugar, lahat sila regalo ng Diyos eh. Totoo mo ba? Sila ay regalong ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Hindi lang basta ibinigay ng Diyos sa iyo, pinagkatiwala pa sila ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, bagamat regalo sila ng Diyos sa iyo, pero hindi sila totoong sa iyo. Pinagkatiwala lang ng Diyos sa iyo. At ibig sabihin, dahil sila ay pinagkatiwala lang ng Diyos sa iyo, merong expectation ng Diyos sa iyo para maging mabuting magulang ka. Pansinin niyo, ang sabi sa Psalms 127 verse 3, "Children are a heritage from the Lord, and the fruit of the womb is a reward." Ang mga anak ay pamana sa Panginoon, nagmula ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. What does it mean? Una, dahil ang anak ay regalong pinagkatiwala ng Diyos sa magulang, expected niya na iingatan mo ang anak mo. Sino po naniniwala? Ang expectation ng Diyos sa iyo, pakakaiingatan mo yung anak na meron ka.
Sino po naniniwala ang expectation ng Diyos sa iyo, pakamamahalin mo yung anak na meron ka? At sino po naniniwala ang expectation ng Diyos sa iyo, pahahalagahan mo yung anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo? What's the point? Sa mga magulang, lalo na doon sa mga nanay, huwag kung kangi-kangino mo pinaalagaan yung mga anak mo. Sino po mga nanay dito? Taas ang kamay. Isa lang yung mga anak, yung ibang mga nanay dito. Huwag kung kangi-kangino mo pinapaalagaan yung anak mo. Paano kung matapat ka yung anak mo sa yaya na pamangkin ni Satanas? Ano gagawin mo? Paano kung matapat ang anak mo sa tita na impacta? Paano kung matapat yung anak mo sa tito na baliktad ang utak? Alam niyo po, huwag mo basta-basta kung kangi-kangino pinaalagaan yung mga anak. At lalo na doon sa mga nanay, again, tandaan niyo po, huwag mong hahayaan na kung sino-sino lang yung kasama ng anak mo. Lalo na sa mga nanay. Hindi baling masabi kang maselan. Ang importante, alam mong ligtas ang anak mo. Hindi baling masabi kang masungit. Ang importante, alam mong ligtas ang anak mo. At hindi baling masabi kang mahigpit. Ang importante, alam mong ligtas ang anak mo. At sa mga magulang po, again, lalo na sa mga nanay, huwag kung sino-sino ang hinahayaan mong makarelasyon ng anak mo. I-guide sila sa tamang panahon to start a relationship. Huwag yung bago-bago pa lang nakakapagsalita ng tuwid yung anak mo, hayaan mo nang mag-boyfriend, mag-girlfriend. I-guide sila doon sa tamang panahon. Kasi, sino po naniniwala? Kahit yung pagpasok sa relasyon ng mga anak, may tamang panahon. Kapag alam mo na sila ay emotionally responsible na, alam na nila kung papaano i-handle ang relasyon ng emotion, dapat doon payagan mo na. I-guide sila sa tamang tao to be with the relationship. Bilang magulang, wag yung payag ka na lang ng payag kung sino-sino na lang yung dapat makarelasyon ng anak mo. I-guide mo sila sa kung sino yung tamang tao para sa kanila. At i-guide sila sa tamang panahon to settle for a lifetime relationship. I-guide sila doon sa panahon, hindi lang doon sa pagpasok sa relasyon, hindi lang sa pagpili ng tao, maging doon sa paglagay nila doon sa isang buhay na panghabang buhay na nila o sa relasyon na panghabang buhay na nilang makakasama. Dapat hindi nawawala ang guidance ng magulang doon sa mga areas na yon ng kanilang buhay. Ikalawa, dahil ang anak ay regalong ipinagkatiwala ng Diyos sa magulang, expected ng Diyos na hindi mo titingnang burden o kabigatan ang anak sa buhay mo. Alam niyo po, sino naniniwala? Yung mga anak, hindi dapat tinitingnan na kabigatan sa buhay. Sino naniniwala? Dapat ang tingin mo sa anak mo, reward mula sa Diyos. At sino po naniniwala? Dapat ang tingin mo sa anak mo, isang malaking pagpapala mula sa Diyos. At sa Biblia, those who are find faithful are worthy to receive rewards. Sa Biblia, those who are acknowledged God's grace are worthy to receive rewards. Meaning, kaya ka binigyan ng anak ng Diyos dahil God finds you faithful. Kaya ka binigyan ng anak ng Diyos kasi kinilala mo ang grasya ng Diyos sa buhay mo. So you don't need to be perfect para pagkatiwalaan ka ng anak ng Diyos. Just to be faithful in the eyes of the Lord. You don't need to be flawless para pagkatiwalaan ka ng anak ng Diyos. Just acknowledge God's grace in your life. At higit sa lahat, when the time has come na kailangan mo nang i-release yung anak mo to start their own family, release them
with an open heart. Sa mga magulang po, pag gusto na ng mga anak at tama na naman sa panahon, tama na naman sila sa gulang, tama na naman sila sa kakayanan, bukas puso na i-release yung mga anak. Huwag nang manumbat na hindi ka man lang tumulong, ang tagal namin pinag-aral ka, tapos mag-aasawa ka lang pala agad. Wala nang ganun dapat. Tama po ba sa mga magulang? Kung kailangan nang i-release yung mga anak, i-release na. Wala nang panunumbat na ginawa naming araw ang gabi para sa iyo, tapos mag-aasawa ka lang pala. Talagang doon naman papunta yung mga anak natin. Dapat wala nang panunumbat na nagsakripisyo kami sa iyo, tapos hindi mo man lang kami tutulungan. Dapat walang ganon. Alam niyo po, pag kailangan ng i-release yung mga anak, i-release yung mga anak with an open heart. At the same time, tandaan nyo rin po, if they failed on their journey with their own family, accept them with an open heart. Kung nabigo sila doon sa kanilang journey, sa pagpili, sa pagkakaroon ng sariling pamilya, tanggapin uli ng buong puso. Kasi iyon ang buhay ng magulang eh. Totoo po ba? Kaya nga hindi nagtatapos yung ating pagkamagulang eh. Kung sila man ay bumuo ng pamilya nila, sariling pamilya, at nabigo sila, tanggapin uli sila with an open heart. Alam niyo po, dahil sila ay regalong pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, release them with an open heart and accept them with an open heart. Tandaan mo bilang magulang, walang ibang tatanggap sa kanila na gaya ng pagtanggap mo bilang magulang nila. So sa katagumpayan nila, tanggapin sila. Sa kabiguan nila, tanggapin pa rin sila. So iyon ang ibig sabihin ng pagmamagulang. Ikalawa, bakit kailangan mo maging mabuting magulang according to biblical principles? Sapagkat anumang klase ng pakikitungo mo sa iyong anak, dadali nila hanggang sa pagtanda nila. Sino po naniniwala? Isang sukatan ng pagiging mabuting magulang, yung klase ng pakikitungo mo sa anak mo eh. Totoo po ba yan? Kung anong klaseng pakikitungo meron ka sa anak mo, iyon ang sukatan. Pansinin niyo, ang sabi sa Colossians chapter 3:21, do not embitter your children or they will become discouraged. Mga anak, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang kanilang loob. Anong tinuturo nito? Una, anumang pagkukulang noong sila'y bata pa, hindi na maibabalik ang panahon at pagkakataon na yon. Sino po naniniwala? Lahat ng napalagpas mong panahon para makasama anak mo, hindi mo na maibabalik yan. Totoo po ba yan? Lahat ng lumipas na panahon na yon, pagkakataon na yon, hindi mo na maibabalik yon. Panahon at pagkakataon na kailangan niya yung presence mo habang lumalaki siya, pag na-miss mo yon, hindi mo na maibabalik yon. Panahon at pagkakataon na kailangan niya yung guide mo, pero na-miss mo, hindi mo na maibabalik yon. Panahon at pagkakataon na kailangan niya yung protection mo, pero na-miss mo, hindi mo na maibabalik yon. No matter how you tried, hindi mo na maibabalik yon. No matter how you regret from it, hindi mo na maibabalik yon. And no matter how you ask for forgiveness, pwede kang patawarin, pero hindi na maibabalik yung panahon at pagkakataon. Ikalawa, may malaking pananagutan ang intentional na pagkakait ng pagmamahal sa anak. Sino po naniniwala? Malaki pananagutan ng magulang na intentional na nagkait ng suporta sa anak. Totoo po ba yan? Malaki pananagutan ng magulang na intentional na nagkait ng pagkalinga at panahon sa kanilang mga anak. What's the point? Hindi lang anak ang maniningil sa ipinagkait na suporta sa anak. Tandaan niyo po. Hindi lang anak ang maniningil sa ipinagkait na panahon sa kanyang anak. Intentional na pinagkait. Hindi lang magulang o anak ang maniningil sa ipinagkait na guidance sa anak. Isang araw, maniningil ang Diyos
sa mga intentional, magulang na intentional na pinagkaitan ng suporta, pagmamahal, panahon ang kanilang anak. And finally, bakit kailangan mo maging mabuting magulang? Sapagkat walang kasiguraduhan kung hanggang kailan mo lang makakasama anak mo. Totoo ba? Wala naman talagang kasiguraduhan kung hanggang kailan mo lang makakasama ang regalong anak ng Diyos sa iyo eh. Pansinin nyo, ang sabi sa 2 Samuel chapter 12:23, "But now that he is dead, why should I go on fasting? Can I bring him back again? I will go to him, he will not return to me." Si David po ang nagsasalita rito. Ano tinuturo nito? Una, the inevitable of death remind us na anytime pwedeng mawala sa iyo ang pinakamamahal mo. Totoo po ba? Yung hindi maiiwasan kamatayan reminds us na walang pinipiling panahon ang pagkawala ng isang taong pinakamamahal mo. Totoo ba? The most unexpected moment at the most unexpected moment, pwedeng mawala sa tabi mo ay isang taong pinakamamahal mo eh. And at the most unexpected way, pwedeng mawala sa tabi mo yung pinakamamahal mo. At ito po ang totoo. Kung meron mang isa sa mga pinakamalalim na magiging isang sugat o sugat sa puso ng isang magulang, yung biglaang pagkawala ng anak eh. Totoo po ba yan? Kaya nga maraming mga magulang, ang hiling nila, mauna ako kaysa anak ko eh. Kasi iba sakit nun eh. Doon po sa mga kinakounsel ko, iba grabe ang sugat nun. Kung meron mang isa sa mga pinaka nakakapagod o nakakapagpaguho ng pangarap ng isang magulang, yung bigla ang pagkawala ng anak eh. At kung meron mang isa sa mga pinakamahirap harapin o hanapan ng sagot, bakit pinayagan ng Diyos ang isang kaganapan sa buhay? Yung kaganapan ng pagkawala ng magulang. Ang hirap niyang hanapan ng sagot.